Ito muna yung update para sa in-season tournament. So ito yung mga nangungunang team kada group. Indiana, Miami at Boston. Sa West naman, Lakers, Nuggets at Minnesota. Sa actual standing, tabla ang Sixers at Boston sa number 1. Umakyat naman ang Miami Heat sa number 4 dahil sa kanilang 6-game winning streak. Sa West naman, Nuggets ang number 1, susunod sa kanila ang Minnesota, bagsak naman ang Golden State dahil sa 4 nilang sunod na talo. 1-4 ang record nila sa kanilang home court, parang nabaliktad kumpara last year. So hindi ko lang talaga sure kung in-season tournament or in-season wrestling or UFC yung nangyari sa ngayong schedule. Nagawan ko na ng episode kanina yung kina Rudy Gobert, Klay Thompson, McDaniels at kay Draymond. Maganda yung nilaro ng bench ng Golden State, katulad ni Saric na nasa starting unit na meron 21 points. Yung rookie naman nila na si Brandon Podziemski nasa 23 points, 7 rebounds, 5 assists sa game. So hindi ko lang alam talaga kung tama yung bigkas ko sa pangalan niya. So meron na rin akong NBA story sa kanya, check nyo na lang sa playlist. Umalagwa naman si Towns sa Minnesota na merong 33 points at 11 rebounds. Si Anthony Edwards naman merong 20 points. Ang Minnesota ngayon ang number 1 offensive at defensive team sa buong NBA. Nagtapat naman yung dalawang higante kanina, si Holmgren at itong si Wembanyama. Ito yata yung nakita kong pinakamataas na jump ball. Panalo yung OKC. Nagkainitan pa si Zach Collins at itong si Kenrich noong mga 4th quarter. Pati si Jeremy Sohan at itong si Holmgren dahil nga na-foul itong si Tremans at bagsak sa sahig. Lamang na ng malaki noon ng OKC. Si Wemby limited numbers lang, nasa 8 points pero may 14 rebounds at 2 blocks. Si Holmgren naman 9 points, 7 rebounds at 1 block. Sinabi dati ni Holmgren, best player in 3 months. So mga January papatak yun. Si Wemby naman dati sinabing hindi ganong kapisikal sa NBA kaso pinipisikal siya. Na-technical pa nga kanina si Wemby nang pinatalbog niya yung bola ng sobrang taas. Si Wemby at si Holmgren pa rin na naglalaban para sa top rookies ngayong season. Pero umakyat din si Ausar Thompson ng Detroit at si Jordan Hawkins ng Pelicans. 6 na sunod na talo naman ng Clippers ngayon. May pag-asa pa kanina sana manalo nung nasa 6 minutes mark. Lamang ng 7 ang Clippers 99-92. Nag-operate nga lang si Jokic na umiscore noon ng 11 points sa last 6 minutes. Walang sablay sa free throw si Jokic, 14 out of 14. 32 points, 16 rebounds at 9 assists. Susunod sa kanya si Aaron Gordon na meron 20 points. Kahit walang Jamal Murray, si Reggie Jackson naman solid numbers para sa Nuggets. Sa Clippers naman si Harden nasa 21 points at 4 assists. Si Paul George 35 points. So tulad ng nakarang video, 4 kasing silang ball dominant player. Magkakaproblema kasi doon sa usage. Kita kasi ngayon na si Kawhi unti-unting bumabagsak ang kanyang average since dumating si Harden. Meron siyang 15 points at 5 steals. 5 out of 14 sa field. 4 din silang naka-double digit sa attempts at wala nang ibang player sa kanilang bench ang nakagawa nun. Ang sunod pang makakalaban ng Clippers ay Houston, ang isa sa best defensive team ngayon sa West. May 6-game winning streak pa. Sa Lakers naman, nagkainitan kanina si Desmond Bane at si Anthony Davis dahil sa isang play na involved itong si Santi Aldama. Tambak ang Memphis, panalo ang Lakers. Naglaro si LeBron kanina na mayroong 16 points, 9 rebounds at 6 assists nasa 23 minutes. Game time decision pa nangyari kay LeBron. So meron silang back-to-back game versus Sacramento. So malamang bukas din malalaman kung makakalaro siya. Si Anthony Davis naman 19 points, 11 rebounds at 6 blocks. Si Austin Reeves naman 16 points na maganda yung nilaro niya mula nang nilagay siya sa 6-man position. Nag-a-average siya ngayon ng 16 points, 55% sa field at 50% mula sa 3-point area sa nakaraan 3 games. At siya yung may mataas na efficiency rating ngayon sa LA. So dati may report sa Lakers na base kay Ramon Shelburne naghahanap na ng ikatlong star na pwedeng isama kay Anthony Davis at kay LeBron. Base naman sa report ni Sham, ang player na tinutukoy doon si Zach LaVine. Open na kasing i-trade ng Bulls si LaVine since nag-i-struggle sila. Base kay Sham, interested ang Lakers, Sixers at Miami kay Zach LaVine. Sa 3 teams na yan, tanging Lakers lang ang merong mga restrictions sa kanilang mga players until December 16. Ang Philadelphia naman maganda yung nilalaro ng kanilang lineup. Kung kukuha man sila yung matindi siguro, pang playoffs talaga. Sinabi din sa report na hindi nila gagalawin ang lineup nila ngayon until trade deadline dahil si Maxey potential star. Based din sa report ni Sham, expected kasi na malilipat si LaVine next few weeks. Ang tanong lang doon saan team dahil merong $40 to $48 million na kontrata pa si LaVine until 2027.
Kung ang Lakers ang kukuha kay Lavin, at least si Russell, Hachimura at si Austin Reeves ang kasama sa package na yon dahil sa kontrata. Dahil kapag hindi sila nagbawas ng player na may malaking kontrata doon, mauulit na naman yung katulad dati. Lalo na may restriction pa dahil sa bagong collective bargain agreement.